Viral sa social media ang video ng nangyaring pananaksak kay Stephen Ogilvie sa Belfast, Northern Ireland noong Lunes ng gabi. Sa video, makikitang ilang ulit na sinaksak ang biktima sa ulo, mukha at leeg bago napigilan ng mga residente at mga pulis ang sospek. Dahil sa matinding sugat, nawala ang kaliwang mata ng biktima at nananatili pa rin itong nasa ospital. Marami ang nabigla at nagalit sa brutal na insidente na kinakasakutan ng sospek na si Hadi Alodid, 30 anyos na isang refugee mula sa Sudan. Daan-daan ang nagsagawa ng mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Belfast. Marami sa mga ito ang nakamaskara habang isinisigaw ng mariing pagkontra sa imigrasyon sa bansa. Ilan sa mga demonstrador ang nanunog ng mga bahay, sasakyan at bus. Ilang pamilya ang napilitang lumikas habang 2 pulis at ilang sibilyan ang nasugatan sa mga kaguluhan. Last night was an act of self-harm by the people involved against the incredible communities in Northern Ireland. What we saw last night was an insult. It was an insult to the victim of the terrible attack that many of you will have watched online and that led to these disturbances. Lumitaw din ang mga usapin ng racial and ethnic discrimination matapos lumabas ang mga ulat na ilang mga bahagi ng ethnic minority at foreign resident ang naging target ng pananakot at pag-atake. May mga ulat pa ng mga taong pinaalis sa kanilang mga tahanan dahil lamang sa kulay ng kanilang balat at pinagmulang bansa. Nangyari ito ilang araw lamang matapos ang kontrobersyal na NOAA case sa Southampton na nagpainit din sa mga talakayan tungkol sa krimen, imigrasyon at relasyon ng iba't ibang komunidad sa United Kingdom. Kinundi na naman ng mga opisyal ang kaguluhan at sinabing hindi katanggap-tanggap ang anumang karahasang nangyayari na tumatarget sa mga inosenteng mamamayan ng bansa. Tiniyak din ng pamahalaan na pananagutin ang mga responsable sa nangyaring kaguluhan. Nothing can justify the violence that we saw on the streets of Northern Ireland last night with masked thugs trying to burn and intimidate people out of their homes. Those organising these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. They are damaging communities and hurting people who are innocent and who have been terrified by what they have been through last night. It is utterly shameful and it needs to stop now. Bilang pag-iingat, inanunsyo ng TransLink ang pansamantalang pagsuspinde ng mga biyahe ng bus at tren ng ilang oras habang sinisikap ng mga otoridad na maibalik ang kaayusan sa mga apektadong lugar. Samantala, dumating na sa korte si Alodid at nahaharap sa mga kasong attempted murder, threats to kill at possession of a knife in a public place. Tinanggihan ng korte ang kanyang petisyon para makapagpiyansa, kaya mananatili siya sa kustudiya ng mga otoridad hanggang sa susunod na pagdinig sa July 8. Nananawagan naman si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer sa publiko na maging kalmado at tiniyak ang suporta sa mga pulis na nagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa bansa, gayon din sa mga biktima ng kaguluhan. People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night in North Belfast. The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order, support the police and all those on the front line, and ensure that justice is done. Dahil sa banta ng panibagong kaguluhan, nagdagdag ang pulisya ng mahigit 200 karagdagang pulis sa mga kalsada ng Belfast at karatig ng mga lugar. Inaasahan naman ng mga otoridad na magpapatuloy pa ang mga protesta sa mga susunod na araw habang patuloy ang investigasyon sa pananaksak at paghahanap sa mga sangkot sa mga riot at panununog. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.